si John Vic Remulla. Nagkamali sila at sa walang kwenta nilang napaka-inotel na war on topes na batas. Kinggan muna natin mga koys ha, bago tayo gagawa ng reaction ha. Back sa we have a few matters to discuss. Unang-una, may nakita akong feedback sa social media na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng simento at siya'y inaresto. Ako ba humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron and I take full responsibility. I will make amends and I will make sure na mag-usap po kami para naklaro ko po ito. We have a few matters to discuss. Unang-una may Bakit nangyari yun? Una, katangahan. Pangalawa, papugi points. Pangatlo, yung gusto mong gayahin si Tatay Digong, si Yormesco Moreno, si Sara Duterte sa mga magandang significant effects na nagawa nila sa kanilang mga bayan-bayan, yung gusto nilang gayahin, hindi nila magaya. Yung war on drugs, ginawang war on topes. Wow. Ayun, naghahalo ng simento. Construction works. Nasa loob ba yan ng mga facilities na air condition? Nasa labas, talagang, sleeveless or mag-jersey ka. Kasi baka, kakamatay mo yung sobrang init, yung sobrang dami ng pawis, nalalabas sa iyong katawan. Dehydrate po yun. Yun po kasi ang hindi nila alam. At isa pa, hindi nila muna pinag-aralan kung talagang gagana ba ito. Hindi ba tayo magkakaproblema dito? At nakakatulong ba ito sa crisis ng ating bansa? Yun ang hindi nila iniisip. Kumbaga, ura-urada na lang po talaga sila ang gumagawa ng kahit anong batas na kapakawalang kwenta talaga. Pero saludo pa rin sa iyo, sir. Sir, saludo pa rin sa iyo, sir, dahil umamin ka, lalaki ka, umamin ka sa iyong pagkakamali. How about your co-fellow, public servant in the Malacanang Palace? Hindi amin mga yan. Hanggat hindi si Sara Duterte ang magiging presidente. Yan kasi. Bago tayo gumawa ng mga batas, tignan natin kung kapaki-pakinabang ba sa taong bayan. Hindi ba ito nakakaproblema, nakakaperhisyo, nakakamatay sa mga Filipinong manggagawang Pilipino. Bakit nakakamatay, Duterte? Grabe ka naman. Try mo, magkaputi ka. Tapos maghahalo ka ng simento. Sa bagay, hindi nila naranasan yan. Hindi sila nakaka-relate dyan. Bakit? May laking mayaman mga yan eh. Try mo, humawak ng pala na 1 oras. Tapos nakakaputi ka. Naka-full gear ka. Full combat. Yan ang gusto nila. Ayaw mag-tupis. Ayaw sleeveless. Ayaw mag-jersey shirts. Try nila kung hindi ba sila atakihin dyan. Kung hindi ba sila stroke dyan. Kung hindi ba sila mag-collapse o mahimatay dyan. Kasi hindi nila naramdam yun. Ayan, umamin na po sa kanilang mga katangahan. Bakit natin sinabing katangahan naman talaga yan? Tingnan nyo, nagbigay sila ng kautusang uhulihin. Tapos walang tamang konkreto ipapaalam sa mga tauhan kung sino yung dapat huhulihin. So, ibig sabihin, hindi pinag-aralan. Without experiments, mga kois, mga gayas. Without sa masusing. Pagtalakay, pagsubaybay. Kung talagang ito ay nakakabuti, hindi dagdag pasanin, sa bayan. Papugi points lang ba? Papugi points. Gaya ng Pangulo. O yung amo nila.
Kayong mga Filipino, lahat ng mga OFW, gagawin ko ng $500 ng iyong sahod. Palakpakan yung mga OFW. Palakpakan. Noong kinumpronta ng OFW, ang kanilang employer dito sa Middle East, Madam, kalam ana President in the Philippines, orative kulo Pilipini, kamsami dollar. Men kalam. Ha? Nagkakagulo yung mga OFW dito sa kanilang papugi points na sila lang nakakaalam na magiging $500 yung sahod ng mga bawat Filipino dito sa Middle East. Malacanang lang nakakaalam. DMW lang nakakaalam. Hindi alam ng gobyerno dito sa Middle East ang kanilang pinagsasabi na increase na dati $400 ngayon ginawang kunong $500. Di ba nakakagalit yan? Niluloko tayo, binubudol tayo ng gobyerno. Tapos yung iba dyan, tuwang-tuwa pa. Tuwang-tuwa pa kayo. Ganon din ito. Padalos-dalos, gumawa ng mga batas, nakunsyok, natatrabaho sila, hindi sila natutulog sa tuloy-tuniladang pansitan. Ayan, agad-agad war on two-piece. Your war dragon war ni dating Pangulong Duterte na napaka makabuluhan ay ginawa niyang war on topics na hindi man lang pinag-aralan. Maraming nagrereklamo kasi hindi naman tayo mayaman yung bansa natin. Kulang tayo sa pira yung ibang mga Filipino. 80% ng ating mga Filipino na walang pambili ng air condition. Yung nagtatrabaho sa maliliit na kumpanya, sa maliliit na tindahan. Na hindi nila kayang mag-provide, bumili ng sariling air condition. Singong tangang maglagay ng air condition dyan sa labas ng bahay habang naghahalo ng simyento. Sinong tanga? Di na nga makapaglagay ng aircon sa loob ng kwarto dahil kakulangan sa pera, kakulangan sa budget. Kasi yung programa ni John Vic Remulla na yan, kung makabuluhan pa yan, hindi yan papatigil ni Yormisco Moreno. Hindi yan papatigil ng Quezon City, LGU ng Quezon City. Hindi yan papatigil ng ibang mga bayan kung most significant effects pa yung ginagawa niya. Kasi hindi makabuluhan, dagdag porhisyo, dagdag problema sa taong bayan, tinanggal ni Yormisco Moreno, tinanggal ng Quezon City. Ngayon, nakita nila ni Remulla na walang sumusuporta, nagpakalalaki, humingi ng tawad, palakpakan, napalpak sila, na walang kwentang inutil na batas nila. Pero saludo pa rin sa'yo, sir. Aminado ka sa iyong pagkakamali. Hindi gaya ng mga kasamahan mo dyan. Hindi gaya sa mga group efforts na yan. Kung sino yung group efforts na yan. Yan ang lalaki. Aminin kung may pagkakamali. Yung iba dyan, talagang sasabay na hanggang sa huling hininga. Hindi amin. Kahit na magkapigaan pa ng bitlog dyan. Bakit? Wala pang amin eh. Bakit? Si BBM pa yung presidente. Pag upo ni Ma'am Sara Duterte this coming 2028, magkaunsihan mga yan. Magtuturuan ang mga yan. Magsiunahan mag-abroad ang mga yan. Mark my word. Take note. Magturuan, magsisihan, paunahan ng booking ng ticket para makapag-abroad, paunahan, mag-booking ng mga doctors sa ibang bansa para makapag-abroad. Style na yan. Yung Pangulo nga natin, nagpapahiwatig na eh. Kasi yun naman talaga yung pantapat nila eh. Yung pag-abroad. Pag wala na sa pwesto, abroad. Bakit? Umiiwas sa kailang mga kaso. Umiiwas. Pero may panahon din talaga sa inyo, mga kawatan kayo. Dahil darating din panahon. Kaya ayaw nyong gustong maupo si Sara Duterte. Dahil ayaw nyong makulong, ayaw nyong mabuko. Pero pag taong bayan na nagsasalita, sumigaw, wala kayong magagawa. Ublot lang kayo. Kulungan lang kayo.
Pag-komento po ng mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. Thank you for watching. God bless all peace. Bye-bye. Ingat po kayo lahat. God bless. Thank you for watching. Please follow our Facebook page Dudoy T 2.0 YT. And also we have our YouTube channel Kuya Doy or at Kuya_Doy. Thank you so much. God bless all. Peace. Bye bye.